The Lord. Praise the Lord. Mahina yung praise the Lord niya. Yung busog na praise the Lord. Yung revive na praise the Lord. Amen. 31 years na eh. Praise the Lord. Yun. Mga minamahal, first of all, the highest praise, glory and thanksgiving and majesty only to our loving God. There is no Savior. Give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with the middle and time prophet of our loving God. And we must remember and cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved son, Pastor Linaco Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And this day, we have a special guest from the Lord. So we're so lucky and happy that we have been with us, so beloved Bibiliana, Kim, Galbis po, nakarating dito na maluwalhati. Salamat sa ating Panginoon nga nakapiling nila ating mga kapwa manggagawad, Brother Noel, Manyuhon, CJ. So maraming station sa Manila, sabay-sabay. Pero talaga na-divide ang mga beloved children, mga apo. No? Nabisita po tayo. Kasi yung Surigao City, hindi po pwede ito, memorable ito. Ditong Surigao, lugar ng ating beloved parents in the Lord. At ang beloved Pastor, Mama Dear. Kaya dapat tayo matutuwa ang until now, 31 years na. Dito pa rin tayo. We're celebrating this awesome power of God in our life since we met the Lord until now. Dapat matuwa, magalak tayo. Para wala kayong katuwaan. Para wala ka mo kalipay. Mahina ka mo magpalakpak. Mahina kayo sumigaw. Singgit, haleluya! Yan ang dapat. Amen? Kaya kung hindi dahil sa habag ng Diyos at sa unang dalangin at beloved Pastor, Mama Dear, hindi tayo makaabot ng 31 years. Diba? Iba-ibang pagsubok dumaan sa buhay natin. Grabe, still, we are here. Today, nag-celebrate tayo ng 31 Diyos, pinagpala tayo, palakpak ng malakas. Amen? Okay, as we pray, opo na kailan Diyos, maraming salamat for this great opportunity and privilege given to us today, Lord. You bring here safe with the beloved children, and all co-workers, my family, my beloved brethren came from different station, especially here in Surigao City and Surigao del Norte, at somewhere other places sa mga baguhan nito ngayon. Maraming salamat, Lord. Kaya sinamahan mo kami, umpisa pa hanggang ngayon, damang-dama namin pasensya. So I beseech you, God, to place an unwinnable servant to live with the best of the brethren, to the first lady, Pastor, Mama Dear, all beloved children, and with me. Because I cannot do anything without you, my God, not only my wisdom, my understanding, Lord. Open the mind, understanding of the brethren, especially the new ones, Lord, right now. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Magkabalik na po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Alam ko naman, mag-unawa naman tayo ng Tagalog. Amen ba? Tagalogin natin kasi naka-live streaming po tayo. So we are so great. Beloved children, nanonood ngayon sa iba-ibang lugar. Baka sa Amerika, nabo tayo. Beloved Tate, beloved Mr. James Woods, somewhere in other countries. Sa lahat ng mga viewers po natin, dito tayong lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So mamilan sa araw na to, makinig kayo. Alam niyo po, habang nag-celebrate tayo ng mga anniversary crusade, ginagawa natin ito dahil ito po isang ginatawag na wake-up call sa bawat isa. Ano ibig sabihin ng wake-up call? Parang gigisingin tayo. Kasi minsan sa tagal ng paglilingkod natin sa Panginoon, para bagang natutulog na ang ating mga panampalataya. Natutulog na yung ating mga isipan, yung ating mga paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nawalaan na tayo minsan ng malay, para bang hilang-hina na tayo. Hindi tayo makapalakpak, hindi tayo makataas ng kamay, hindi tayo makasigaw. Para napakalayo ng presensya sa atin. That's why today, it's a wake-up call for us. Palakpakan po natin ang ating magising na po tayo. Amen? Kaya hindi pakibasa in Romans chapter 13,
verses 11 up to 14. Sundan niyo ako, mga minamahal, makinig po kayo upang lahat tayo po'y pagpapalain ng ating Panginoon. Romans chapter 13, verses 11 up to 14. Microphone po, kindly lang. Ayan na lang. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po, birahin mo nitong mic para makabasa siya. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 13, talata 11 hanggang 14. At ito, yamang nakilala ang panahon, na gayo'y kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ang lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating sakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, mga minamahal, and do this, knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep. Itong araw na to, panahon na, oras na tayo po'y magising sa ating pagkatulog. Natutulog ba kayo? Gising. Gising. For now, our salvation is nearer than we will first believe. Ang ating kaligtasan ay napakalapit na kaysa noon pa na ating pinaniwalaan. The night is far spent, ang gabi lumipas na. The day is at hand, ang araw ay nandito na. Therefore, let us cast off the works of darkness. Iwaksi na po natin yung gawa ng kadiliman, and let us put on the armor of light. Isakbit na natin, isuklob natin kung sa Bisaya, yung armor of light. Ano yon? Armas ng kaliwanagan. Amen? Amen? Para mabuhay ang ating panampalataya, mga minamahal, we have to let us put on the armor of light. Our Christ Jesus is the light of our salvation. Kailangan na dito palagi sa puso natin. We have to let us put on the armor of light. Pag mayroon kang armor, may sandata ka ng kaliwanagan, yan ang kaliwanagan, wala ibang ating malapros Kristo, mga minal, kaya mo iwaksi, talikuran ang gawa ng kadiliman na tinutokso ka, binibira ka, papunta sa kasalanan. Kaya ang demonyo kumikilos ngayon sa ating kapanahunan, mga minamahal. Ngunit kung palagi sa puso mo yung armas, mga sandata ng kaliwanagan, ang Panginoon nagliliwanag sa puso mo kailanman. Hindi ka magapi ng kaaway, palagi kang gising. Hindi ka mapatulog ng kaaway, palagi ka revive. Palagi ka gising sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved mahal na pastor, Mama Dir, hindi ko makalimutan. Brad, huwag kang magpahina-hina maglingkod sa Diyos. Huwag kang magtamad magpupuri sa Diyos. Kaya yung kaaway, kumikilos. 24 hours, 24/7, hindi siya natutulog. Tayo natutulog tayo, pero yung kaaway, hindi natutulog. Kaya tulog ka na nga, panaginipin ka pa ng masama. Amen ba? The purpose of the devil is to throw down the faith of every Christian. Babagsakin niya, wawasakin niya ang panampalataya, ang kainitan ng paglingkod ng mga Kristiyano. Wala siyang ibang ginagawa kundi wawasakin. Wawasakin ang panampalataya ng mga Kristiyano. Because Satan came to this earth to kill. Papatayin tayo. To steal, na nakawin yung panampalataya natin at kainitan sa Diyos, and to destroy our lives.
sisirain, wawasakin ang ating buhay na mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mark my word. Ngayon, anniversary, kaya nag-anniversary tayo. We spend much money and effort na nag-anniversary para magkaroon tayo ng banding spiritual. Sama-sama tayo magkaroon ng revival para mabuhay, magising ang ating panampalataya. Dapat sa ngayon, sa araw na to, yung ating naramdaman ng revival, naramdaman ng kasiyahan, kagalakan, na balik ang presensya sa puso natin, imanatiliin po natin, let us to put on the whole arbor of light in our life. Huwag natin babayaan na tayo mag-api ng kaaway, manghina, manglamig po tayo. Panatiliin natin yan until the day na come sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating papalan na paglaom, walang iba ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. There's only one hope. There's only one hope, that blessed hope, the appearing of our great God and Savior Christ in the ear. Babalik ang ating mahal na Panginoon. Isa lang ating pag-asa, pagbalik ng Panginoon. When the trumpet will sound with the shout of the archangel. Yung mga patay na unang Kristiyano sa libingan, sila po'y magising, mabuhay muli. And the dead will rise up. Marvel not that the grave will open, and the dead will rise up first. And we shall alive and remain. Tayo na buhay na natili, tayo po'y ay lilipad sa lapaap. And we which are alive and remain will be caught up. Inatawag na rapture. Sa Bisaya, lalin, sakdawon tayo, will be caught up. The Lord in the air. The Lord bring us here, dalhin tayo sa alapaap, doon natin sunduin ang ating mahal na Panginoon, and we be with the Lord forever and forevermore. Ngayon, kung hindi ka handa, hindi ka mainit na Kristiyano, gumagawa pa ka ng kasalanan, balik-balik sa sanlibutan, balik-balik sa kainaan, tulog palaging panampalataya nyo, pahinahina kayo, pagbalik ng Panginoon, with the last of God, katapusan ng budyong ng Panginoon, voice of God, hindi ka makarinig. Hindi ka makarinig ng wake-up call ng Panginoon. Gising sa pagkatawag. I'm sorry to tell you, maiwan ka sa lupa, magdusa, maghirap ka. Gayon, mainit, lagay natin, 47 degrees o 50 degrees, yung init ng Middle East, pumunta na sa Pilipinas. Hindi na basta-basta. Pero sabihin ko sa inyo, hindi pa po yan yung init. Hindi pa po yan. Sabi ng Biblia, makita nyo yung signs and wonders, kahirapan, drought, pestilence, famine, in diverse places, mga earthquake, lahat makita mo, wars and rumors of wars, brothers against brothers, may kaguluhan, mga floods, mga lahat, maraming nangyari, mga lindol. Sabi mo, hindi pa yan ang katapusan ng mundo. That is only the beginning of sorrow. Umpisa pa lang ng kalungkutan ng tao sa buong daigdig. And that is the end, not yet the end. Hindi pa po yan. Kaya tayong Kristiyano, kahit maghirap man tayo sa lupa, iba-ibang pagsubok na mating sa buhay natin, patuloy tayo. Patuloy. Patuloy. Patuloy! Continuous and continuity in serving the Lord. Dahil may pangako ang Diyos sa ating buhay. In the moment, in the twinkling of an eye, when we hear the last sound of the trumpet, with the shout and the voice of the archangel, tayong gising, tayong mga gising, tayong mga buhay naglilingkod, handa palagi, gumagawa ng katwiran, kabanalan, may takot sa Diyos, may katapatan, sinsinidad, maglingkod sa Panginoon. Sila tayong lahat, madala pagbalik ng ating mahal na Panginoon. And we be with the Lord forever and forevermore. Hindi biro yung paglilingkod sa Diyos. That's why, our beloved pastor,
binuhis ang buhay. He went to Talipa Hulo. He fasted 40 days. He offered something. Why? Just because of love of the gospel of salvation. Kaya gusto niya maligtas yung mga hostages. The same time, pati yung mga Muslim rebel, gusto niya maligtas, makarinig ng tunay ng Ebanghelyo. Hindi siya natakot mamatay. He's willing to die for the gospel, for the service to the Lord. Dahil bakit? Napatunayan natin, dearly beloved pastor, nga ang Diyos natin buhay na pinaglingkuran. Yun ang dinala nila sa atin na Ebanghelyo. Lalo na tayo, taga Surigao. Dito ang marka ng kaligtasan. Dito nagmumula yung propeta. Dapat tayo, we have to triple our efforts in serving the Lord. Magsumikap. Maglingkod. Sabi dito, Apostle Paul sound the alarm to let us know that the enemy is near. Kaya sound ni Apostle Pablo ang alarm para palalahanan ang mga Kristiyano dahil alam niya ng demonyo malapit na. Ang kaguluhan sa buong daigdig, ang kahirapan, lahat, grabe ang nangyari sa buong mundo. Ang tao lang pakialam, mga minamahal, kaya dapat magkaroon ng wake up all for the church. Magising ang lahat. As urgent today, urgent ang araw na to, mga minamahal, na dapat tayong lahat, umpisang araw na to, don't forget this day until sa patuloy paglingkod sa Diyos, manatili nga gising ka sa iyong pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. It's time us to clean up. Panahon na maglinis na tayo ng ating sarili. Amen? Amen? Romans 13:13, pakibasa. It is also time to clean up. Panahon na ngayon nga maglinis tayo ng ating mga sarili. Romans 13:13. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 13, ang talata ay 13. Magsilakad tayong manginhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Praise the Lord. Palakpakan na. Narinig nyo ba? Ha? Let us walk properly. Lumakad tayo ng may kaayusan, maayos sa paglingkod sa Diyos, katulad ng araw. Not in revelry and drunkenness. Hindi po sa pag-away-away, pagsiraan, hindi po sa paglalasing, hindi po not in lewdness, in lust, na palagi natin mapagbigyan ang ating pita ng laman. Amen. Not strife and envy, hindi po sa pagdebate, kaguluhan, pag-argue ng ang Kristiyano, hindi po sa envy, hindi po sa inggitan. This passage tells us to put off carousing. Panahon na to, pigilan na natin itong ating mga ginagawang gawa ng kaaway. Let us walk properly. It is time to clean our life. Linisin na natin ang ating mga puso. Linisin natin ang paglingkod sa Diyos. Yung lahat na karumihan, mga kahinaan, sanlibutan, kasalanan, completely talikuran na natin. Lumakad ka ng maayos sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Not in covetousness. No? Sexual immorality, shamelessness, and covetousness. Kakahiyan, covetousness. Ano yung covetousness? Yung kadalo. Yung tithes ng piri mo, hindi mo ginagamit mo for your personal.
Hindi mo binibigay sa gawain ng Diyos. Covetousness. Nagbibigay ba kayo? Narinig ko 5 lang. Nagbibigay pa kayo sa gawain? 10 pa lang. Nagbibigay pa kayo? Medyo naging 20 na. Covetousness. Talikuran natin ang ating pag-asakim, ang ating pagdalo, covetousness. Whatever you earn, anumang kita mo, sweldo mo, clean blessing from your loved ones, pinapadala sa iyo yung allotment, lahat, kunan mo yan ng tithes and offering. Ibigay mo yan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil yung tithes, 10% of what you have earned, your income, hindi sa iyo yan. Banal yan sa harapan ng ating Panginoon. After you bring your tithes to the church, din may natira sa iyong pera, diyan ka kukuha ng iyong ginatawag na love offering. Yung love offering, pagsabi ng love, pag-ibig. Yung pag-ibig, love, ito po'y walang sukat. Tingnan mo yung pag-ibig ng Diyos for love, so love the world. Binigay ang kanyang bugtong anak. Nagdusa, naghirap sa krus sa Kalbaryo until death. Upang ibigay sa sangkatauhan ang libreng kaligtasan. Naligtas po tayo. Niligtas na ng Diyos. Pinagaling karamdaman natin, binago ang buhay natin. Pinagpala tayo. Nakatapos na ng eskwela, we became professionals. Pinagpala na tayo, may mga sweldo na tayo, may mga sahod na tayo, dumami na sasakyan natin, nakapatayo natin bahay natin. Ngayon, you have so much money. Ngayon, saan mo dadalhin yung sobrang pera mo? Ang tanong ko, sa dami mo ng pagpapala, nalaala mo bang mubigay ka ng tithes and offering mo sa Panginoon? Ito po'y wake up call. Paalala ko lang. Baka nagbibigay ka, yung natira na lang. Ang totoong pagbibigay, hindi po sa natira. Ang pagbibigay ng tithes and offering, pagtanggap mo ng payslip mo, kung magkano, 50,000, diyan ka muna kukuha ng tithes and offering mo. Pagkuha mo ng testament mo, yung natira, saka mo bawasan ng mga payment, bayaran mo. Hindi yung bayaran mo muna lahat, yung utang mo, yung natira, diyan kakuha ng testament, hindi ka pagpapalain. Kulang yon. Bakit? Sa net income kang kumukuha. Dapat sa gross income ka kukuha ng iyong kabuuhan ng iyong blessing, diyan ka kukuha. Kaya hindi ka nagbibigay dahil bakit wala kang tiwala sa binibigyan mo? Ako, prangka ko mag-preach. Maminamahal, sinasabi ko yun eh. Basta nagbigay ka na walang pag-alinlangan dahil gusto masunod ang kalooban ng Diyos. Because to obey is a blessing. To disobey is a curse. Pag binigay mo isang bagay, ang tanong, nasa iyo pa ba? Wala na. Wala ka nang pakialam doon kung anong gawin ng binibigyan mo. Basta ikaw ay sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Kaya kung di niya ang binigyan mo, hindi niya ayusin paggamit, nakikita ng Diyos yan. Bahala ng Panginoon sa Kanya magbigay ng parusa. Ikaw, ligtas ka na. Bakit? Sinunod mo na ang kalooban ng Diyos. Nagbigay ka na ng iyong testament sa gawain ng Panginoon. Bahala na, huwag mo na hanapin. At gaano kalaki yan, huwag mo na hanapin. Hoy, nagbigay ko, bakit wala ko nakitang binili nila dyan? Wala ka nang pakialam doon. Bahala ng Diyos because lahat tayo and every one of us will give account in the day of judgment. Ang bawat sa atin magbigay sulit account in the day of judgment. Bahala ng Diyos. Lahat tayo harap sa harapan ng Panginoon. Doon tayo itutal ng Diyos ang ginawa mo sa Kanya. Kunit ikaw na sumusunod, pagpapalain ka ng Diyos. Deuteronomy chapter 11, verse 27 and 28, kayo hindi basa. Deuteronomy chapter 11, verses 27 up to 28. Kindly.
Praise the Lord, ito po sa aklat ni Deuteronomy, Kabanata 11, talatay 28 hanggang 27 hanggang 28. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan ng aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangikilala. Palakpakan natin Diyos. Pag sumunod ka sa kautusan ng Diyos, if you obey the commandments of God, the statutes of God, the will of God, the blessing will follow you. But if you disobey the commandments of God, the statutes and the will of God, sabi ng Biblia, tunglo, sumpa ang darating sa iyo. Bakit? Mitipas ka, nag-iba ka ng landas. Kaya huwag kang iiba ng landas. Yung subayon mong landas, yung katwiran ng ating Panginoon, upang masunod mo ang kanyang kalooban. Pag nagsunod ka sa kalooban ng Diyos, ang Biblia hindi sinungaling. A blessing if you obey. A blessing if you obey. And a curse if you disobey. Anong piliin niyo? Pagpapala o sumpa? Sagot. Anong piliin niyo? Pagpapala o sumpa? Kung gusto niyong pagpapala, sumunod kayo sa kautusan at kalooban ng Diyos. Whether you like it or not, mapilitan ka. Dahil walang Kristiyano gusto ng sumpa. Lahat gusto pagpapala. Ay pinagpapala na tayo, sobra-sobra na. Dapat buo ang ibigay mo sa Panginoon, hindi sinsilyo. Amen? Sumunod ka. Dahil sa iyong pagsunod, ikaw lang din ang papalain ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia, nga finally, it's time to dress up. It's time to clean up. It's time to walk properly. It's time to dress up. Ibihis natin yung buong katwiran ng Panginoon sa buhay natin. Not to fulfill the lust of the flesh. Para hindi sunod natin ang pita ng laman. Gawin natin ang Panginoon ang master sa buhay natin. He is the Lord of our life. What do you mean by Lord? The Lord, ibig master. Pag yung Panginoon mo, si Kristo ay Panginoon mo, siyang master mo. Pag master mo siya, agalon mo siya, sunod-sunuran ka lang. Siyang mag-direct ng direksyon mo upay kay pagpapalain ng Diyos. Sa sanlibutan ito, maraming tiktok temptation. Dapat we must wear Jesus like a robe of righteousness. Isuot natin ang Panginoon katulad ng robe. Ano yun? Robe ng buong katwiran. The robe of righteousness. Making no provision for the flesh. Huwag natin bigyan ng provision ang laman upang walang kalungkutan, problema, failure, kahiyaan ang darating sa buhay natin. If we let Him, papasukin sa puso natin, He will cover our sorrows, patatakpan niyang kalungkutan, sorrows, tears, mga luha, alisin niya, pahira niyang luha sa ating mata, our failures, mga failures natin, alisin niya, shame, yung kahiyaan. Kaya panahon na ngayon, apply it to your life. I-apply natin ito sa buhay natin. The hour is late. Ang oras panahon, delikado na. Kaya gawin na natin, magising na po tayo. It's time to wake up. It's time to clean up. It's time to dress up. Panahon na magising na tayo sa ating panampalataya. Panahon na maglinis tayo sa ating mga puso. Panahon na isuot natin ang buong katwiran ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi biro ang paglingkod sa Diyos.
Huwag mo palagi bigyan ng provision ng sarili mo masunod. Kasi may mga Kristiyano eh. Kahit sa samba na lang, inuuna pa yung transaksyon. Wala kang ibang unahin ng transaksyon, yung paglingkod sa Diyos. Wednesday, sa gawain ka. Friday, sa gawain ka. Sunday, sa gawain ka. Lahat, most of the time in your life. Although may trabaho ka, may negosyo ka, pero still, bigyan mo talaga, bigyan mo ang panahon oras para sa gawain, sa pagsunod sa katwiran ng Diyos upang pagpapalain ka ng Diyos. Mga minamahal, mga bisita at mga baguhan, simple lang yan. Kaya panahon na, mga gumising na tayo. Gising na ba kayo? Kaya kung gising na kayo, yung mga bisita at mga baguhan, palapitin natin sa harapan. Sabi ng Biblia, today, if you heard the word of God, thou shalt not harden your heart. For this is the day of salvation, this is the accepted time. Kung napakinggan mo salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang puso mo itong araw ng kaligtasan, itong oras ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Come toward this Jesus. Lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo siya na sariling tagapagligtas. Forget yourself. Kalimutan mong sarili mo. Kalimti mo kagalingon. Lumapit sa Diyos. As we sing, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Jesus. Singgit, hallelujah. Purihin natin ang ating mga mahal ka ng Diyos. Mahal kayo ng Panginoon. Dapat mo malaman. Dapat yung malaman, mahal kayo ng Panginoon. Jesus. Puri natin, Panginoon, mga minamahal. Lahat ng kapatid na magpuri sa Diyos. Awitan lang, Panginoon. Pagmabati natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Magsubikap, mga kapatid, para ma-revive ka, manamang presensya. Di ka mahiya sumigaw. Abutin mong puso ng Panginoon. You have to want to touch the heart of God. Ikaw sa Kanya'y mananal. Isingin natin ating buhay spiritual. Jesus. Invite the presence of God who touch your heart today. Ginigising tayo natin, Panginoon. Likunan Diyos puso sa ating Panginoon.
Mga minamahal, huwag natin pabayaanin sarili na tayo magapi ng kaaway, patulugin ang ating mga panampalataya at paglingkod sa Diyos. It's time for us to awake, to dress up and cleanse our life, and put on the full righteousness of God. Kayo mga bisita, mga minamahal, swerte ninyo kining adlaw ni dala kamo sa Ginoo diri. Kay dugay na mo gitawag sa Ginoo at pinili aron maluwas magbato ng kaligtasan. Sa Biblia may apat na reglamento ang kaligtasan. Upat. Una, pagtuo, panampalataya. Pangalawa, paghinulsol, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Hesus upang mapatawad ang iyong kasalanan. Dapat mapatawad ang kasalanan tao dahil lahat ng tao nagkasala sa Diyos. At wala nakaabot sa kanyang himaya kalwatian. Romans 6:33, Romans 6:3, ang bayad ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Ngunit kung magsisi tayo, tanggapin ng Panginoon, tagapagligtas, ang Panginoon, regalo ng Diyos sa kaligtasan para sa atin. It's the free gift of salvation. Patawarin ang kasalanan, magmana pang-apat, magkatanggap natin ng banal ng Espiritu, mananahan sa puso natin. Maging anak ka mo ng Diyos totoo, may silyo kayo. Nga pagdating sa langit, tanggapin kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kay anak niya na kayo nga totoo. Hallelujah. Kaya itaas yung kamay, ibayaw kamot, itaas ang kamay. Basunda sila, mga beloved preacher, diktahin nyo sila. Ipiyong ang mata, ipikit ang mata. Ibuka ang bibig, buksan ang bibig, sunod kayo sa aking panangin. Sabat ka mo, isulti niyo, amahan ko sa langit. Lito ka, amahan ko sa langit. Sa ngalan ng ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ako po isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat kong nagawang kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo. Iligtas mo po ako. Sampo ng aking mahal sa buhay. At isulat aking pangalan sa libro ng buhay. Luwas ako, Ginoo, ligtas mo ako. Ayuha at pagaling mo aking karamdaman. Lutas yung problema. Magpalain mo kami, Lord. Tulungan mo kami. Sunod na langin ang may dearly beloved pastor and time prophet. Bless these people, Lord, right now, God. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin Diyos. Hallelujah, hallelujah. Opo na ng Diyos, maraming salamat. Thank you so much, Lord, that you bring this soul into thy feet, Lord. Accept thee as their personal Savior, Lord of their life. Forgive me, Father, Lord. Hallelujah. Please make them real child of Christian by heart in truth and else of eternal life, Lord. Save them, Lord, also the loved ones, my God. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Singgit ng kadaugan. Hallelujah. Jesus. Shout of victory. Hallelujah! Mga minamahal, magkaigsunan, diya sa likod, nakita'y baptismal tub. May tubig diya para mabautismohan ka mo. Ang bautismo, hindi para maging membro ka mo ng Diyos Bukusaid, kundi aron maging tinuod ka mo nga anak sa Diyos. Nga tagalangit. Amen? Requirements yun, 4 requirements Requirements ng Diyos yan para mapalangit ka. Hindi maging membro ng Diyos Bukusaid, kundi maging membro ka ng pamilya ng Diyos sa langit. Maging totoong anak ka ng Diyos. Tagapag-angkon sa kinabuhing, walay katapusan. Libre ito, walang bayad. So, ang bautismo, ito slob sa tubig, na kami na robe, may baptismal robe kami. Ngay pasulob sa inyo, na kina mga sanina nyo, hukaso nyo na, may mga towel naman doon, may mag-assist sa inyo ang choir. Umantuslob sa tubig ng preacher, pagbangon mo, bago ka nang binuhat. Amen.
Ang iyong kasalanan, nabili na sa tubig. Paghawas nyo, malipayo na kamo, gipasaylo na kamo sa Dios. Ang iyong sakit, maiwan sa tubig, mabilin sa tubig. So lahat kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Ang iyong pangalan nakalista sa langit. Importante yung ngalan, ma-registered sa langit. Kasi pa hindi ma-register sa langit ang pangalan nyo, pagdating sa hukmanan, hindi ka dawaton. Uy, hindi ka nakarehistro. Sama ko sa Pilipinas, sa ating bansa. Pag wala ka nag-registered, wala ka sulat, hindi nag-registered sa post office, ang iyong sulat babalik. Dahil bakit? Wala nag-registered. Sa langit, ganoon din. Pag wala ka nag-registered sa langit, wala kang silyo, wala kang Holy Spirit, hindi ka tanggapin sa langit. Yan ang kasimpleng kaligtasan. Kaya dito ginaturo namin para makaroon kayo ng totoong kaligtasan. Amen ba? Nasabtan nyo ba? Salamat sa atin. Itaas yung kamay. Yung mga baguhan, itaas yung kamay. Yun. Ipikit ang mata. Sumunod kayo sa panalangin. Sige, sabihin nyo, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat kong pagkakasala. Gawin mo ka anak mong totoo sa puso, sa gawa katotohanan. Ako maglingkod sa iyo. Tulungan mo ako. Nga ako maligtas pagdating ng araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, iligtas mo sila. Dalangin malapasto. Kahabagan mo sila malapain. Mag-anak mo sa totoo, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. So, pumunta kayo doon mamaya, may bautismo doon. Pagkatapos, bautismo, mga preachers, ilihans nyo sila. Ilihans para ang karamdaman sa balatian ay pagalingin, ayuhon ka mo sa Diyos. Then, ugma, silom, balik mo. Alas 9 sa buntag, alas 10 magsugod yapon kita. Kay Domingo man na. Kay General Worship man na, balik ka mo dire. Magdala pa kung mga parinte nyo, mga igsuon, dalaan nyo dire. Kay ugma, isa-isaw na mo kumupandong sa among kamot. Kaya ilhanan, ang tanda ng totoong Kristiyano, preacher, ipatong kamay sa may sakit. Ang sakit gagaling. So bukas, ugma, silom, balik mo kay isa-isaw ka mo na mong pandungan sa among kamot para makomplito ang karadyawan, kaayuhan sa inyong sakit o balatian. Amen ba? So ngayon, itawat din ng Panginoon, manalangin tayong lahat, mga minamahal. Tindog tatanan, tumayo tayo, mga kaisunan, mga muyo ta, manalangin ta, sa tanan nato mga pangilangan. Sige po, itaas yung gabay. Anong bang ating mga problema, atong kahilingan, lahat na ating dinadaig sa puso natin problema. Sabihin natin sa ating Panginoon sa dalangin ng dearly beloved pastor. Manalangin tayong lahat. Hallelujah! O po nakilang Diyos sa mamalan sa matamis na pangalan sa mga Panginoon, sa mga oras na nandito kami nagsusumamo sa iyo, Lord, hallelujah, sa dakilang pag-ibig mo sa amin, kahabagan mo kami sa unat dalangin ng aming beloved noble pastor, bintang prophet of the whole blessed Alvida family. Pagpalay mo kami lahat sa araw na to, babang kapangyarihan mo sa aming kalangitan, Panginoon, magpagaling kalamdaman, mag-imala ka sa mga tao ito ngayon din, mala Panginoon, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah, 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 Jesus, Jesus, hallelujah. Ipatong kamay sa ulo nyo siya nakataas. Lahat tayo mag-rebuke. O po nakilang Diyos sa babang kapangyarihan mo sa minita, Lord. Bandlungan nyo, I bind the power of darkness, demons and infirmity, sickness and disease. Cast out from the children of God. In the might of Jesus, be healed, be healed, be healed. Right now, bless the children financially, physically right now. So the problem, poverty be gone with us in Jesus' name. Receive healing right now from in Jesus' name. Amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos, ma'am na mahal. So ngayon, taas yung ginalaw yung kamay. Ayaw, 2 kamot. 2 kamot ba, ibayaw. 2 kamay. Yun, sige. Lukso kita. Singgit ka 3 beses sa Lord. Sige. Hello po sa Lord. Hello po sa Lord. Hello po sa Lord. Amen. Praise the Lord. Palagpagahan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ngayon, anong nabati nyo? Anong naramdaman nyo? Ikaw, sister, anong naramdaman mo? Ha? Oh, bigyan mo ng microphone si beloved sister natin para magpasalamat siya. Microphone. Ayaw mo masipog magsulti kay para mahimaya ang Ginoo sa inyong debate. Hikap sa Diyos yan para palanginan ka mo.
ng ating mahal na Panginoon. Sige po. Esther, dool diri, dool. Unsay mo na bati. Kana siya nakaitim. Hindi, ito. Psst. Ang pagbati Sige. ko kaya ako na stroke mga 7 na kabulan. Medyo arang-arang na. Unsa. Murag kuang hapon, medyo pag mulakaw ko, murag Marinig. kawi. Kuman. Nasahay maglabad ako ulo. Kamusta? Karon wala karon. Pero paano man kaya? Yan magi ako mag-inom na ako kuan. Ako Amen. Ako Maradyaw na rin yan na bati. Tawagan na kay daghang mag-inom makadaot ko Maganda na rin yung sa naramdaman. Praise the Lord. makadaot sa kin niya mo yan ako man ako maintenance. Tagsari ko ra kan sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Yung isa, still. Ayun, masipog. Mahiya. Masipog. Panglipong. Magpanglipong ko usahay. Masipog, mahiya. Tapos naapoy akong bukol diri sa likod. Sakit daw yung likod. Bukol. May bukol. Eh, ikaw pa, basi wala na natunaw yung bukol. Kamusta? May bukol pa ba? Masakit kanina. Karon, unsay na batyagan? Magngut usahay. Karon, ngut-ngut pa. Wala. Wala na nagut-ngut. Ibig sabihin, wala na yung bukol after prayer na wala na yung, ang tawag yan, kung kumikirot. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Isa pa, sister. Isa, yung siya. Sige sis kayo. Pag-iduo lang, Mike. Hello, mayong hapon sa tanan. Ako si Ivy Casanova, ni akaron nag-attend sa inyong 31st anniversary sa Jesus Miracle. Daghang salamat karadyo kaninyo sa gaan na paminaw karon na Amen. akong gibati. Salamat Magaan na daw Ginoo, kanyang salamat. pakiramdam. Grabe, maligayang naramdaman niya. Praise the Lord, salamat sa ating mahal na Panginoon. Oy, si nanay naulaw. Sino pa? Ngayon, ito, maminaw mo, makinig mo. Para makumplito ang iyong karadyawan, kayuan sublatian, magpabautismo ka mo. Kaya ang bautismo, kapasailuan sala. Ang sakit, problema, bunga ng sala. Pag natabautismo sa tubig, mapatawad ka mo, paghawasyo, wala namang kasalanan. Ang iyong sakit, kumplituhin pagpagaling ng ating mahal na Panginoon. Sige. Sige, hindi ka makarinig, Nay? Pabautismo ka para makadungog ka niya. Sino pa? Sister, yung sa tabi. Sige, bigay mo. Yon. Ay mayong hapon sa tanan no, ako dahil si Rizalyn Campilanan. Ang akong nabatian karon kay gaan jud kay akong paminaw ug nalipay jud akong kasing-kasing. Salamat jud kaayo sa atong mahal na Ginoo. Praise the Lord. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Gabi, kahabagan ng ating Panginoon. Tino mo? Parsyal pa lang yan, himala. Pag pabautismo kayo, ngayon, kumplituhin kayo pagalingin ng ating Panginoon. Para sa inyong kaligtasan. Ang kaligtasan sa pisikal, sa spiritual, at higit sa lahat, magmana ka ng buhay na walang gan. Yun po, yun. Meron pa pala. Maradyo na hapon sa ato tanan. Ako, anak ko, tagbati pagpasingod ko dire, murag bugat anak ko, pakiramdam ko man, medyo gaan-gaan na. Amen. Salamat sa Ginoo. Pagpasok niyo rito, mabigat yung pakiramdam. Ngayon, gumaan na. Yan po ang start ng healing process sa inyo, papagaling ka ng Panginoon. Kaya kayo pabautismo para makumplito ang healing, pagalingin kayo ng ating mahal na Panginoon. So ngayon, balik kayo sa upuan, mga war member assess sila mamaya. Kaya ang anniversary crusade kasi ito may spiritual revival healing crusade, same time Thanksgiving anniversary, kaya mayroon tayong konting salo-salo. Bukas yung pinaka-pulse worship natin, bukas mga minimal Sunday, balik po kayo, mga 9:30 mag-start tayo, mga hanggang po mga ganito po na oras mga minamahal. So balik po tayo mga minamahal, tayo po yung pupunta na sa ating closing prayer.
Sino mga preacher dyan? Yung wala pa nag-closing prayer. Brother, ano? O, si Brad. Diyan lang sa ubos. Sa ubos na lang, yatag microphone. Diyan lang dyan. Sana yung microphone. Pinali. Diyan na lang sa taas. Brad, saka. Manindog tatanan, tumayo tayo lahat mamaya sa ating closing prayer po. Para pag-uwi natin ang pingang kita sa ating malapay Praise the Lord, putik mga sa igsoon ko. Hallelujah! Sa atong closing prayer, nigtak na sa kapunon. O Diyos nga labing balaan, nigtak na sa kapunon. Aniya kami Yes, yes, pasalamat kanimo Diyos. Hallelujah. Nga ang imong presensya, hallelujah. Wala mo hikaw ka na mo Diyos, sa dama na mong kalipay, pagdayag, pagpasalamat. Nga ang imong kahumo Diyos, milihok nini nga bulaton. Tungod kay tinod ikaw nga Diyos nga mong ipasalamatan. Usad diktak na kapuno ni Diyos, hallelujah, bisan paman sa imong katauhan, nga midawat sa imong pangalan, sa hallelujah, sa bautismo, Ginoo, imong po silang panalanginan, aron sila Ginoo magapadayon, pinagi sa imong tabang, hallelujah. Usad diktak na kapuno ni Diyos, sa iyo kami pasagdi ang tanan imong katauhan, nini nga kongresyon, hallelujah, pinagi sa mga pag-ampo na mga pastor, hallelujah, ikaw kanunay magapaluyo ka na mo Diyos, sa kalisdanan nga mong dangatan, Ginoo, hallelujah, ikliiway mo kami, Ginoo, hallelujah. Usad diktak na kapuno sa among pagtapos, nini nga bulato ni Diyos, panalanginan mo kini, hallelujah, anibersaryo, hallelujah, nini bulato din sa Surigao City, hallelujah, ikaw magagabay sa imong katawan, Ginoo, samtang mauli kami sa tagsasag na mga puluyanan, o mabalik kami, Ginoo, pinagi sa imong tabang, hallelujah, o mga adlaw, Diyos, nga katapusan, pag-celebrate na mo ni anibersaryo, hallelujah, ikaw kapasalamatan, Ginoo, nagdagapuno sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palakpakan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mami na mahal, maglamanuway kita, magkamustanay. We love in the Lord. Our dear Jesus loves you more. Mami na mahal, after sa ating konting salusalo, magpabilin po, mayroon tayong practice. Children's choir, single choir, adult